Nga pala, may baptism nga pala tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pasensya na po ako'y Anda, may daga sa dyan. Malaki ang daga diyan. Sa likod ng pulpito. ako po si Realyn Evora, 30 years old po ako at ako po ay nakatira sa San Jose Sico. Ako po ay nagsimulang sumimba at nakapakinig ng katotohanan tungkol sa Panginoon nung ako po ay 15 years old pa lamang. Bah, tagal na. At iyon po ay sa pamamagitan po ng pag-imbita po sa akin ng akin pong kaklase po at saka po kaibigan ko po siya si Madam Gemma Rucci po. Amen. Naalala ko pa po kung paano po siya sa amin mag-share noon. Wow. Kasi po dati parang may mga dala po kaming pocketbooks sa school. And then one day, may dala-dala po siyang Bible. Mm. Tapos sabi niya po sa amin, mas masarap daw pong basahin yung Bible. So parang na-word, parang feeling ko po napaka-word naman noon kasi unang-una hindi naman namin maiintindihan yon. Ano bang nilalaman noon? Ano bang meron doon? Parang ganon. Tapos sabi po niya sa akin, mag-try daw po ako na sumimba po. Doon pa po sa, doon. Mm. And then, dala po ng curiosity ko po, sumama po ako sa kanya at yun po yung kauna-unahan na nakarinig po ako at nakapakinig po ng katotohanan po tungkol po sa Panginoon. Amen. Pero hindi po yung nagtagal para mga apat na taon po na wala po ako dito. Para mga konting oras lang po ako na attend po doon tapos napunta na po ako sa Manila po. Mm. Tapos po noon, mga 4 o 5 taon po bago po ako ulit nakauwi dito. Mm. And then, nagkaroon po ako ng pamilya. At salamat na lang po sa Panginoon po sa buhay po ni Kuya Henry po at saka po si Ate Arlene po noon pong time na yon kasi hindi po nila ako hindi po sila nagsawa na mag-Bible study po Amen. sa akin. Tapos yun po, nagtuloy-tuloy po sila ng pagba-Bible study po sa akin. Para mga 20 years old po ako noon. Mm-hmm. Hanggang ngayon po. So sa haba po kasi ng panahon ko na nandun po ako sa Manila, nahila po ako ng makamundong pamumuhay na naging resulta po ng marami pong maling desisyon ko po sa buhay. Mm-hmm. At nung nga po naturuan na po ulit ako ni Kuya Henry po at saka po ni Ate Arlene, naging unti-unti po, bumabalik po ulit ako sa kung ano po yung nung una po akong ma-invite po nung kaibigan ko po. So salamat po na hindi po nila ako pinabayaan, hindi po nila ako hinayaan. Amen. Hanggang sa biyaya po ng Panginoon noong pong February 28 po ng taon pong ito, habang ako po ay nakikinig ng worship song, may isa pong linya doon na tumimo po sa aking puso. Mm. So yun po yung kahit daw anong bigat ng ating pinagdadaanan sa buhay, ang Panginoon lang ang tanging kalunasan natin. So salamin po yun sa buhay ko na sa daming liko na dinaanan ko, patuloy pa rin po akong hinihila ng Panginoon sa tuwid at kaayusan. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kaloob na biyayang siya ay aking makilala at mamuhay ayon sa kalooban niya. Amen.